Guys, kung kayo nagbabalak na pumunta dito sa Kenya, so mas pipiliin mo yung low season. Kasi sa low season, medyo mas makamura ka. Marami ka pa rin naman makikitang hayop. At least, sa mga activities mga gawin mo, medyo may discount baga. Pero sa high season, take note guys, mahal yun. Medyo mapamahal ka. Kasi nga, yun yung panahon na magmamigration yung mga hayop. Siyempre, pag magmamigration yung mga hayop guys, marami kasi yan sila guys. Parang trupa-trupa ba? Makikita nyo yun, tatawid sila sa ilog, tapos sama-sama, mayuniti din sila, no? Pati hayop. Yan guys, makikita mo. Kaya mapamahal ka. So, choice mo yun, no? Depende naman yun siya sa budget mo. At saka, sa na-experience ko lang guys, no? Doon sa Amboseli, more on elephant. Marami, giraffe, ganon. Pero, ang hindi mo makikita doon, pumunta ka dito sa Masai Mara. So, matatagpuan mo rin naman dito yung hindi mo nakikita doon guys. At dito ko natagpuan ang maraming mga lion. At saka dito marami kang activity magagawa dito sa Masai Mara. Pwede ka mag-hot air balloon. Sa hot air balloon guys, super kakaiba din yung na-experience ko guys. Kasi iba naman yung sakay ka na aeroplano, napakataas no, tapos close. Yung air balloon kasi guys, parang nagluluto si Kapitan doon ng minudo ba? Kasi panay sindi siya ng gasol. May gasol pala yun, no? Tapos meron, nakalayos din siya ng, wear din siya ng Kapitan outfit. Tapos may radyo din. Tapos mga 2 tangke ng magluluto ng ba, puro magluto lagi siya ng mga minudo, sa pa yung lutuin ni Kapitan doon. Tapos kapag paano na kayo guys, paalis na kayo doon, si Kapitan guys, i-explain sa iyo kung ano mga klaseng hayop na yan, kung gaano yan sa kalakas manghabol ng iba't ibang hayop din. So, iba't ibang experience na mga hayop na explain niya sa'yo. Kung ilang taon na ba yan, o huwag kang pumunta dyan kasi napaka-rare yung mga hayop na yan. So, ganun ang na-experience ko dito guys sa Masai Mara. Tapos ang kanilang mga traditional nila dito, parang yung mga kanang nila, bahay nila na village. Ano ba guys dito sa village nila, no? Parang mamamangha ka. Kasi akala ko, siyempre sa atin kasi pagka village, di ba? Nakita mo talaga asin, mga bahay talagang kinukonstruct, no? Iba pala, nakita ko, tininak ako, saan ba mga bahay ng village? Sabi itong pinupuntahan namin. Yun na pala yun guys, yung yung parang putik, parang clay, yung dingding. Tapos yung taas, parang mga putik niyang dingding at saka atip lahat. Tapos yung ganyan lang ang bintana nila. Yan, para hindi makapasok yung lamok. Tapos napaka-unique, no? Kasi isipin mo yun. Sabi ko, paano kung umulan, matuluan sila doon? Hindi pala, dahil sa ilalim pala doon sa atip guys, putik pinakataas. Sa gitna yung yung balat ng balat ng baka ba? Anong klaseng hayop na matigas? Doon ang pinaka pang-atip nila, bago yung putik, bago may dahon-dahon. Yan. Tapos, ang kanila ng banig, yun, balat din ng mga hayop. Guys, ang masasabi ko lang sa inyo, pag kayo pumunta sa Kenya, huwag niyong kalimutan, bisitahin ang Masai Mara, the place where you belong. Bye, mamaya ako na sabihin lahat. Baka dami naman yung sinasabi ko Comment below. Naparami yung kwento ko. Mamaya magalit yung unggoy sa akin. Biglang tatalon Kainin pa yung banana ko. Banana!